Maulan na talaga dito sa amin umaga pa lang pero wala namang announcement ng suspension ng classes kaya ayun, naihatid na nga ang ate Pinky. Itong si Kowa na lang ang next na ihahatid. Baka lang din ginawin si Kowa kaya ayan, pinag-jacket na rin namin bago siya maihatid ng daddy sa school niya. Then kinagabihan na nga pala ito, magbe-bake ako dahil kita mo naman masisira na nga itong mga saging. Ang dami pa kasing natira. Ito yung binigay pa sa amin nung nag-grass cutter nga. And nanghihinayang ako na mabulok lang siya ng tuluyan. So yung iba dito, okay pa naman, nasa around 12 pieces kung pagsasamahin-samahin lahat ng mga nakuha ko na pwede pa. And since gusto nga rin tumulong ni Ko, di for the go, ikaw magdurog niyang mga banana na yan. So hindi yan saba, para siyang combination ng saba, lakatan. Basta ganun, ang nagtanim niyan ay yung nag-grass cut nga sa amin. So ginamit ko na nga itong air fryer ng Xiaomi para magawang ko na rin siya ng content. And meron na nga pala ako ditong lagayan talaga ng mga baking tools. So nakalagay siya sa puting cabinet namin. And para mas organized, nilagay ko siya sa ganitong basket. Ngayon, meron kasi akong mga container na empty. Gaya na lang nito, pinaglagyan ng butter cookies. Ang sarap ng butter cookies pala na ganito. So anyway, ayun nga, mas mainam na sa malaking lagayan ko ilalagay yung flour, mga sugar na pang baking, and then tinake note ko rin pala yung expiration ng mga ito para mamaya, pag nilagyan ko ng label, malalagyan ko rin ng expiration kasi hindi ko sure kung kailan pa ba masusundan tong baking kinemerot ko. So ayan na nga, dahil wala ako mahanap na measuring cup na 1 cup. Sabi ko, ito na nga lang baso. Total, meron din naman siyang measuring kinember loop. Madalas talaga, marami naman kaming itlog na stock dito sa kusina. Pero kung kailan pa nga talaga ako nag-bake, kinulang pa ng isa. Buti na lang bumili si Papa sa tindahan ng itlog. So eto nga pala yung gagamitin kong mga foil pan. Meron akong ibe-bake sa air fryer. And then yung iba naman, ibe-bake ko na lang siya sa oven para hindi na ako mag-antay ng medyo matagal. Kasi yung baking time nito, nasa around 35 minutes or 40 minutes. Depende na lang talaga. Actually, pinreheat ko pa yung air fryer kasi yun naman talaga ang gagawin, di ba, pag nag-oven. Pero sabi ni Pingoy, pag air fryer, hindi na daw kailangan mag-preheat. Let me know naman sa comment section kung alin ba yung tama. But anyway, dahil tumunog na nga ito, so ayan, nilagay ko na nga siya and isinet ko lang siya sa 150 degrees Celsius. So yung recipe nga pala na ginamit ko dito, matagal ko na siyang nakita online. Ito kasi yung for me pinakamasarap na recipe na nasubukan ko. And before pa lang maliliit pa sina Kowa at Pinky, nagamit ko na talaga yung recipe na yan. Approved talaga sa akin yung recipe na yan. Well, anyway, eto nga pala yung oven na nabili ko during may napanood akong live selling noon sa Black App. Nasa around 1.6 na lang kasi yun. 30 liters yung capacity. So, ayun, ginrab ko na. Dahil hindi naman kasi talaga ako na-approve ng mga free sample ng oven. Kaya, bilhin mo na talaga yan. Alam mo, buti na lang din talaga. May nabili akong ganito. Nung nag-Mr. DIY kami, saktong-sakto talaga siya doon sa oven na meron nga ako dito. Kasi before talaga, ganito yung ginagamit ko na cupcake liner. Tapos, since wala nga akong pan for muffins or cupcake, gumagamit ako yung mga maliliit na foil pan, tapos nire-reuse ko lang siya. Basta lalagyan ko lang siya ng cupcake liner. Alam mo. Naglagay na rin pala ako nitong semi-sweet na Hershey's chocolate chips dito sa butter. Malapit na rin kasi mag-birthday si Kowa. So next month nga, and gusto ko naman mapag-bake ko man lang siya. Kaya ko namang mag-bake ng mga simpleng cake, ganyan. So ayan, practice na muna tayo. Buti na lang kahit papano nakabili na nga ako ng iilang ingredients pang bake. Kasi ba, nung kailan, lagi ko talagang sinasabi na medyo magastos talaga yung mga ingredients pang baking. Which is totoo naman talaga, diba? Inaantay ko na lang din talaga tumunog yung oven dahil pinreheat ko na nga siya ng 20 minutes. At eto nga pala, inaayos ko na rin yung mga pinagagamit kong ingredients kanina. So, ipaglalagay ko sila sa mga kanya-kanya nilang lagayan para organize pa rin. Para next time na gamitin ko, alam ko kung saan ko siya hahalughugin, diba? At dahil tumunog na nga ang oven, it's time para mailagay na nga natin siya. Alam mo, dito pa ako medyo hindi pa maalam, no? Dahil first time ko ever magkaroon ng sarili kong oven. So, meron kasing 3 layer ako na pwedeng paglagyan ng mga tray, ng mga baking tray. So, hindi ko sure kung ano ba ang tama. Kung ganito ba na nasa gitna, sa gitna at sa 3rd level, or dapat pa mas inangat ko itong first pan sa may pinakataas para mas, basta hindi ko alam sa mga experts sa pagbe-bake dyan. Let me know kung alin yung dapat na ginawa ko. Kasi hindi ko sure kung alin yung mag-work dyan. Pero you know what?
okay lang yan, trial and error nga, diba? So, I decided na dyan lang sa gitna yung mga cupcakes, then sa ilalim na lang yung mga nasa foil pan na malalaki. Sinet ko na rin pala yung timer nito ng 35 minutes, then mag-a-adjust na lang ulit ako kapag hindi pa siya ready or hindi pa lutong-luto. Anyway, eto na nga, naglagay na rin ako ng label dito sa mga container na pinaglagyan ko ng flour, ng brown sugar, and then sinulat ko na rin dyan yung expiration ng flour, pati na rin nung iba, like itong ano ba to, baking soda at cinnamon. Ah! It looks so good. Look at that. It looks crusty. I know, look at that beauty. Ooh. Ay ko, sobrang init. Wala na. Okay, luto na siya. Done. In fairness, successful naman itong pagbe-bake ko dito sa air fryer. Ito kasing Xiaomi na air fryer, pinadala sa akin ito as free sample. Syempre, kailangan kong gawa ng content yan. Marami ka rin naman talagang pwedeng mailuto sa mga air fryer. Hindi lang yung pagbe-bake. Kahit si Pinggoy, kapag gumagawa yan ng mga roasted chicken, ito yung ginagamit niya. And 6 liters na yan. Kasi before, yung mga air fryer na nasubukan namin, mga 4 liters lang, 2 liters. So, ngayon kami nagkaroon ng ganyang kalaki. Kaya, hindi ko talaga ibenta yan. And ito yung itsura nung naluto natin gamit yung air fryer. Lutong-luto naman talaga siya. And dahil nandito rin si Papa, sabi ko nga, tikman niya na rin para mahusgahan niya na kung okay ba sa panlasa niya or what. Alam mo, hindi pa talaga sila completely lumalamig. Tinikman na rin ni Kowa. Nagustuhan niya. Lalo na yung chocolate chips. Pinapapak agad. So, maya-maya lang din tumunog na nga itong oven. At tatanggalin na nga natin dito itong naluto natin na banana cupcakes. Alam mo, buti na lang din talaga. Meron akong ganitong gloves. Galing yan sa Gabor na steam iron. Pwede siya pang tanggal ng mga baking tray. Kasi mainit pala talaga yan. Nakakapaso rin. Alam mo, hindi pa ako sanay talagang mag-bake ulit. Kaya naman, nawala sa isip ko na i-toothpick test yung mga cupcake. Pero yung itsura niya kasi mukhang okay naman. Pero itong nasa ilalim nga, mukha siyang hilaw talaga. So, nilipat ko nga siya sa may gitnang levelation. And then, dinagdagan ko ng 5 minutes ito. When it comes sa mode kasi, dito sa oven na to, meron siyang option na up and down. Meron ding iba. So, pinili ko yung up and down. Well, anyway, eto na nga. Kung kailan ko lang naalalang i-toothpick test ito, ayan, ginawa ko na. And so far, wala naman ang sumasama sa toothpick. Kasi diba yun yung sinasabi nila na paraan para malaman kung luto na ba talaga siya. Kung tinanggal mo yung toothpick sa loob at wala na mga crumbs or wala nang sumama, ibig sabihin, luto na talaga siya. So anyway, after mga 5 minutes lang, mukha naman na siyang luto. Unlike kanina talaga, mukha siyang hilaw. So, ayan nga. Nag-toothpick test na nga rin tayo and wala na rin pong sumasama. Ibig sabihin, pwede na siyang tanggalin dito sa oven. Pili ko tong oven na to, April yata yun. Basta bago kami lumipat dito, nandun pa kami sa dati naming apartment. First time ko lang siyang nagamit ng ako mismo. Kasi usually si Pinggoy ang gumagamit talaga ng oven na yan. So, anyway, ayan na nga. At inililipat ko lang siya dito sa may kabilang side para pagsasama-samahin ko na lang sila sa iisang cooling rack. And kailangan talaga, may mga takip talaga yung mga pagkain namin dito dahil grabehan ang mga hindi invited na langaw pag nakapasok, nakakabwisit sila. Saka ito lang din yung pinakaayaw ko kapag magbe-bake ka dahil ang dami talagang hugasin plus yung mga pinagkainan pa nung dinner. Well, anyway, gusto ko ngang maayos itong iiwanan kong kusina after kong makapag-bake. Kaya naman nilinis ko na siya at saka hinugasan ko na rin lahat ng kailangang hugas. So, ayan, habang ako ay naghuhugas dito, busy, naririnig ko na si Ko, umiiyak-iyak. Ayan nga, hindi na nakatiis, lumapit na sa akin, nagpapakarga na.